Good evening, ma'am. I'm Steven Margolias, Ice Cream to. So, I will discuss the final coverage. So, first is execution and service of penalties. Week 1, jurisdiction, condition of penalties, classification of penalties in case of insanity, suspicious of sentence of minor delinquents. So, penalty. Penalty is the suffering that is inflicted by the states for the transgression of a law. Different different judicial condition of penalties. Number one is must be productive suffering without affecting the integrity of the human personality. So ini number one, the producting of suffering. So ini dapat masakitang gayud ang kibalin sad-an, ma'am. Pero dili kibali dauta ng kuan iya pagkatao. Then number two is must be commensurate to the offense. Different crime must be punished without different penalties. So ang number two is commensurate ang silot kay dapat sakto da sa sala. Dili pwede parehas ang kawat og kibalang patay, ma'am. Then number 3 is must be personal. No one should be punished for the crime of another. So ang number 3 is personal. Kung sino ang sad-an, siya daan silutan kay bali, ma'am. Dili pwede ang pamilya or iban. Then number 4 must be legal. It is the consequences of a judgment according to law. So ang number 4 is dapat kuan yan yaoy balaod og hukom sa korte. Dili na yon amudan dapat dili basta-basta. Then number 5 must be certain. No one may escape its effects. So ang number 5 kay kung sad-an kaw, sigurado gayud nga yaoy kuan kay bali yaoy silot sa imo na dili pwede na way maka kuan lusot. Then number 6 is must be equal for all. So number 8 dapat parehang balaod, madato man o mapobre kay bali di wala way pili. Then number 7 must be correctional. Then number 7 tumong kibali ang tumong sa silot nga kuan kibali yon matulid ang tawo, dili dakong pasakitan. So dapat kung anong guide siya yon pwede sab yun dili ipagi sa pagpasakit. Dapat yun amudan istoryahan yan, isugo-sugoon siya ngadto sa sud. Theories of justifying penalty. First is prevention to surprise danger to the states. So kuan ni ma'am yaon para mapugan ang peligro kibali amo da siya ng quarantine, ilain ang mga may sakit para dili matakdan din ang mga kriminal, ipreso para dili sakit ng lain. Then number 2 is self-defense para maprotektahan ang imo kaugalingon kung yaoy mga kuan kalamidad din. Number 3 is reformation. Ang tumong na nimo is pagbuho ng tao, dili dakon silutan or dapat sabi ni siya iton, for example presohon pero dili pasakitan, ma'am. Then number 4 is exemplarity. Bali himuon na ehemplo para dili mahadlok an iban na mosunod. Then kung makita sa tao nga napreso ang kawatan, maamo yon magduha-duha ng iban pagpangawat sa mountain. Justice kibali amo dan magkuan panimalos nga sakto sa balaod og normal. Kibali for example, ma'am, yon napatay ang
imong barkada, so amoy magkuhan ko ng justice. And then second is purpose of penalty under the RPC. So number 1 is retribution of expiation. So ang silot dapat ang isa gibug-aton sa kibali kabug-aton sa sala ma'am. Din kung dako ang sala, dako po dako sa bang silot para makabayad ang nakasa sa iya sa og para makabati ang society nga naay hustisya. Then number 2 is correction of reformation. So makita ini sa mga lagda sa kibali parole, probation o unhon kibali pagpadagan sa presuhan. Then social defense para sa mga balik-balik og mga yon balik-balik na nakasa magbugat ang silot nila. Din ang so na ini mga Republic Act 9346, Republic Act 8177, sanan Republic Act 7679. So amo inin mga nahitungod ni sa una sa mga sa Pilipinas na death penalty. For example, ang Republic Act 7659. So amo yun ang death penalty law sa una. Kawan gilista din ang mga heinous crime nga ang silot kay kamatayon. Then number 2 is Republic Act 8177. Gipulihan ang paagi sa death penalty gikan sa electric chair nahimo sa lethal injection. Then number 3 is Republic Act 9346. Ini ang balaod na nagwagtang sa death penalty niadto kibalito ayatong kuan 2006. Ginganlan gipanganin ni nan expressly repealed. So ang buot pasabot kay wala na bisa ang Republic Act 7659 o Republic Act 8177. Then next is major classification of penalties. So mga dagko na mga silot ini. Then may tulo ini ka klase namin. May tulo kami ini na klase. Number 1 is principal penalties. So amo ini ang mga main nga mga silot nga diretso ihatag sa judge sa iya kibali decision. For example, gisistensyahan ka og reclusion perpetua kay murder sa nimo sala. So amo ang imo principal penalties. The number 2 is accessory penalties. So mga bonus nga mga silot nga kibali automatic appeal na kung naa kay principal penalties, dili na kinahanglan isulat pa sa judge. Example, kung napriso ka, automatic perpetual absolute disqualification ka, dili na nakakadagan sa mga eleksyon. Then number 3 is subsidiary penalties. Kuan ini puli nga silot kung dili ka bayad sa mga multa. Imbes na magbayad ka ng kwarta, mapriso ka nuan. Pero na yaoy limit ang adlaw nga pwede ka ipapriso para sa multa. Then ang iban pa na kuan na other classification of penalties. Then ang iba na mga klase na silot din. Number 1 is according to divisibility. Based sa pagkabahin-bahin kibali ang divisible mga silot ini ang mga silot na naay klaro nga duration og pwede bahinon og 3 ka periods. So minimum, medium, maximum. Example, reclusion perpetua
reclusion temporal kay 12 years, 1 day to 20 years. Ang judge ang mamili hain ang period nga ihatag depende sa kaso. Then indivisible, amo ni mga silot na way klaro ang duration o dili pwede bahinon. Example, sa una kay dit reclusion perpetua disqualification og public censure. Fix na kibali siya, dili na mabutang ang minimum, medium, maximum. Then according to subject matter, base kibali sa uno ang gikawat o gidili. Number 1 is corporal, silot sa lawas. Date sa una, wala na inikuman tungod sa Republic Act 9346 din. Number 2 is deprivation of freedom, kibali gikawatan ka ng kagawasan. Mo ni ang reclusion, prison, aresto, ila ka preso. Number 3 is restriction of freedom, dili ka preso pero dili ka pwede makadul sa usa ka lugar. Amoy ni ang destierro. Sample, bawal ka musuro sa Davao sulod sa 5 ka tuig. Then number 4 is deprivation of rights, gikawatan ka og katungod. Then disqualification, dili na ka pwede mudagan o mubotar. Suspension temporaryo, dili ka pwede sa pwesto. Number 5 is pecuniaria, silot nga kwarta. So amo ini ang mga fines o multa. Scales of principal penalties, amo ini iskala sa mga main nga silot. Gikan sa pinakabug-at pasingod sa pinakagaan. Capital punishment, death, pero wala na inikuman sa Pinas kay gi-repeal na sa Public Act 9346. Affective penalties, mga bugat kadayaw nga silot, lapad ni. A. Reclusion perpetua, 20 years, 1 day to 40 years, pero after 30 years pwede na mapardon. B. Reclusion temporal, 12 years, 1 day to 20 years. C. Perpetual temporary, absolute disqualification, dili na ka pwede sa tanan nga government position. D is perpetual temporary, special disqualification, dili ka pwede sa specific nga trabaho o katungod. A is prison mayor, 6 years and 1 day to 12 years. So correctional penalties, mas gaan kumpara sa afflictive. A is prison correctional, 6 months, 1 day to 6 years. B kay aresto mayor, 1 month, 1 day to 6 months. C is suspension of destierro, ibali temporary ka na mawala sa pwesto o palayason sa lugar. Art 80, suspension of sentence of minor delinquents. So amo ini mga balaod para sa mga minor de edad, bali 18 pa ubos. So number 1 is benevolent o charitable institution, mga center para sa mga bata. For example, yung mga DSWD, may pag-asa o mga private nga orphanage or unsedented o sa gobyerno. Dito sila tudluan i-correct og educate. Number 2 is custody of responsible ng tao, pwede ihatag sa ginikanan, guardian o laing tao basta bantayan sa public welfare, commissioner o superintendent sa public school. Bali hangtod mag-18 ang bata o
Mas sayo pa kung tan-aw sa korte okay na siya i-release. Certain in conflict with the law. CICL. So Republic Act 9344 amo ini ang mga Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Amo ini ang mga nagdumala sa tanan mga kaso bata nga nakasa. Republic Act 10630 nagkuan ini amo ini nag-amend o nag-utro sa Republic Act 9344 para mas magpalig-on pa. Then number 1 is age of criminal responsibility. Kung 15 years old pa abos dili o walay criminal liability, dili sila kasuhan pero i-turn over sila sa DSWD para interviewon sa program din. Number 2 is kung 15 to 18 years old ka, kasuhan lang kung yaoy discernment but pasabot kibali kasayod ng bata nga mali iya gibuhat. Kung waray discriminant, same lang sa 15 below i-release sa DSWD. The number 3 is diversion. Imbis nga maagi sa korte, isito lang sa barangay o social worker para dili na matruma ang bata sa legal nga proseso. Number 4 is walay preso. Dili ibutang sa regular nga jail ang mga CICL na sila bahay pag-asa o youth care facility. When the duration or penalties begins Art 28 kibali pangutana na kanos magsugod o ihap ang silot sa priso na ay tulo ka rules. Rule number 1 is when the offender is in prison. Kung ang preso kaya na sa kibali kung yaon na sa prison ang nakasa, magsugod ang ihap sa adlaw nga final na ang desisyon sa korte. Buot pasabot kibali wala nay appeal. Example, gisistensyahan ka na June 1 pero nag-appeal ka, na-deny ang appeal sa August 1. So August 1 magsugod ang ihap sa imo silot kay final naman yon siya. Then rule number 2 is when the offender is not in prison, kibalik kung ang tao wala pa sa prisuan, magsugod ang ihap sa adlaw na nadakpan siya o surrender siya sa korte para magsugod og preso. Example, gisistensyahan ka pero nagtago ka o nadakpan sa October 1, so October 1 pa magsugod imo silot. Then rule number 3 is the duration of other penalties. Kuan kibali para sa lain na silot na dili preso, magsugod sa adlaw nga nisugod na siya pag-serve. Sample, destero magsugod sa adlaw nga mibiya na siya sa lugar. Fine sa adlaw nga nibayad na siya. Then tulo ka penalties nga ihatag sa korte. Prescribed penalty, impossible penalty, penalty actual, imposed. So number 1 is prescribed penalties. So amo ini ang sugod na silot nga naa sa balaod. General pa ini na range. Example, ang homicide kay reclusion temporal, ang prescribed penalty so ang range kay 12 years 1 day to 20 years. Wala pa ini appreciate ang mitigating o aggravating. So number 2 is impossible penalties. Amo ini ang silot nga humantaon sa judge ang circumstance. Kung yaon ay mitigating sa ni surrender,
mubaba ang iya penalty. Example, gikan sa reclusion temporal kay ni-surrender man siya, nahimo ini na prison mayor dakan. So amo ni ang impossible. Number 3 is penalty actual imposed. So amo ni ang final fix kibali na silot. Pilion sa judge gikan sa range impossible penalty, gitawag sabi na strength penalty. Example, gikan sa prison mayor nga 6 years 1 to 12 years. So gipili sa judge kaan 8 years, so 8 years gid ang iserve, dili na pwede 6 to 8 years fix na. Then simultaneous news service, so kibali dungan nga pag-serve. So number 1, kung pwede dungan or dunganon, kung ang silot pwede isabay jud. Example, prison correctional plus perpetual distinguished, dili man nimo kinahanglan mahuman ang preso. Usa man disqualification, so dungan na sila. Napreso ka, disqualified sab ka sa the same time. Number 2 is kung dili pwede dungan, sunod-sunod bisa ka bugat. Kung parehas preso, dili pwede dunganon, so unahon ang pinakabugat. Example, reclusion temporal o arresto mayor. Humanon ang reclusion temporal, dayon arresto mayor. Then threefold rule. So amoy nang rule nga para limitahan ang kinatibuk-an nga silot. Kung dagan kayo ka og kaso ang usa ka tawo, para dili siya mapreso og 100 plus years. So iya tulo ka fold ini rules. Number 1 is dili mo lapas sa tulo ka pilo sa pinakabugat nga silot. Tanawon sa judge tanan nimong kaso, piliyon ang pinakabugat nga silot 3 times. Yan, 3 times nimo maura ang maximum nga pwede nimo i-serve. Example, naa ka yaoy imo napo ka kaso na tips, kada isa 2 years, ang pinakabugat kay 2 years ra. 2 years ra mangyapon, so 2 times 3 6 years. So ang total nga i-serve nimo ka dili 20 years. So number 2 is dili mo lapas sa 40 years. Bisan pa og katulo ka mo nimo kay 60 years ang gawas, kutob ra sa 40 years jud ang maximum sa penalties maximum sa Pilipinas. Example, yaoy imo 5 ka kaso nga murder, kada isa 20 years, so 20 plus 3 60 dapat, pero tungod sa rule 40 years siya ang iserve. Number 3 is subsidiary imprisonment, dili appeal sa ihap. Kung yaoy imo, kung naa kay puli nga preso kay wala kay bayad sa multa, dili ni siya i-appeal sa pag-compute sa threefold or 40 years limit. Iba na siya nga ihap. Ang punto ini kay para human gihapon ang silot, para yaoy gyap chance magagawas ang tao og dili mo madugta sa prisuhan. Then Indeterminate Sentence Law, Republic Act 4013. Amo nang balaod para fix ang silot, na arrange para mahatagan og chance ang piniriso nga mabago og maparol. Yaay duha ka parte na sentence, maximum, minimum. So kuhaon ni gikan sa impossible penalties. So amoy ni ang pinakataas nga pwede nimo i-serve kitan-aw na diri ang mga aggravating or mitigating circumstance. Number 2 is minimum, kuhaon ini gikan sa silot nga mas ubos sa
impossible penalty. Amo yun ang pinakaubos nga kailangan niya i-serve o usa siya sa pwede ma-consider for parole. Example, ang sala kay homicide. Ang impossible penalties kay reclusion temporal 12 years 1 day to 20 years. Ang penalty nga mas ubos sa reclusion temporal kay prison mayor 6 years to 1 day to 12 years. So ang judge pwede mohatag og sentence nga maximum 8 years gikan sa prison mayor, maximum 15 years gikan sa reclusion temporal. Ibalang pasabot kinahanglan i-serve sa peneriso ang minimum nga 8 years. Pagkaabot sa 8 years, pwede na siya mo evaluate sa Board of Pardon ang pardons and parol kung pwede na siya buhian. Pero kung dili siya qualified, kutob siya sa maximum nga 15 years. So rule sa pag-impose og penalties A ug F. So letter A, bisan pag 10 ka aggravating circumstance, dili pwede ang judge mula pa sa maximum period nga gikuan sa balaod. Example, ang maximum sa prison mayor kay 12 years. Bisan pag grabe kaayo ang krimen, kutob ra 12 years jud, dili pwede himong 15. Letter F, sulod sa range penalty, ang judge ang mag-decide kung asa dapat ibutang base sa kadamo ng imong mitigating versus aggravating ug unsa ka grabe ang imo sa. Example, ang range nga 6 years 1 day to 12 years. Kung damo na mitigating, ihatag ang 6 years and 1 day. Kung damuan aggravating, ihatag ang 12 years. Kung parehas ra, ibutang sa tunga-tunga. So week 2 person criminally liable, rules for applicant of penalties. So Art 64, rule for application of penalties, which contains 3 periods. So Art 64, rule for the application of penalty, which contains 3 periods. So minimum, medium, maximum. So number 1, kung waray mitigating o walay aggravating, ihatag ang medium period. Example, homicide ang kaso, wala ni surrender, wala pud gabi gibuhat. So kuhaon sa judge ang tunga-tunga ang arrange. Kung reclusion temporal, mga 15 to 16 years ang ihatag. Number 2, kung naay lang mitigating, wala aggravating, ihatag ang minimum period. Example, ni surrender ang akusado pagkahuman sa krimen, so waray aggravating, so ihatag sa judge ang pinakaubos ang range nga 12 to 13 years. Number 3 is kung naa lang aggravating, walay mitigating, so ihatag ang maximum period. Example, gabi gibuhat ang krimen para walay makita, walay mitigating, so ihatag sa judge ang pinakataas ng range, so mga 19 to 20 years. Kung yaoy mitigating o yaoy aggravating, i-offset sa judge, itimbang kibali niya. Kung mas bugat ang aggravating, adto sa maximum. Kung mas bugat ang mitigating, so yaon sa minimum. Kung parehas ra, so mo kuan siya sa medium. Example, surrender siya plus 1 sa mitigating, pero gabi og sa balay sa biktima gibuhat, so duha ka aggravating, mas damo ang aggravating, so maximum period ang ihatag. So kung duha o dugang pa sa mitigating o walay aggravating, so muna og 1 degree ang silot. Tapos pilion sa judge kung hain ang period na mas ubos na penalty ang i-apply. So example, ang penalty kay reclusion temporal, pero ni surrender siya, so plus 15 years.
old na siya, 65 years old na siya, plus na ay voluntary confession. So tulo ka mitigating, walay aggravating. So munaog ang penalty sa prison mayor, tapos mamili ang judge sa minimum, medium or maximum sa prison mayor, depende gihapon sa kadaghan sa mitigating. So different system of penalties. So mga sistema sa pag-serve og kung damo imo silot. Then number 1 is material accumulation system. So total tanan, walay limit. Kung yayo mo li makakaso tag 20 years, hindi 100 years ka mapriso bisan pag mamatay na ka sa prison. Sige lang, dili ni ginagamit sa Pilipinas kay dili makatao. Then number 2 is juridical accumulation system. So na yaoy limit. So amoy ni ang ginagamit sa Pilipinas. Mo ni ang threefold rules nga gidiscuss nato ganina. So rule number 1, kotobra sa 3 kapilo ang ginabug-at nga silot. So rule number 2, kutob sa 40 years bisan pag maabot og 100 years ang total. 3 is absorption system. Ang gagmay nga silot lamyon sa pinakadako. Kung naay usa ka bug-at nga kaso og daghang gagmay, ang bug-at na lang ang ipaserve, ang gagmay wala na. So example, ang robbery with homicide kay isa ka krimen bisan duha ang buhat. Ang homicide gi-absorb sa robbery, so usa ra ka silot. Then diagram of application of arts 50-57. So stage sa krimen. So consummated, nahuman jud ang krimen, napatay jud, nakakawat jud. So frustrated, hapit na mahuman pero wala may tabo. Then attempted, nagsugod pa lang pero napakyas. Personal criminal liable, number 1 principal. So siya gayud ang nagbuhat. Number 2 is ang accomplice. Ang accomplice mitabang siya sa wala may tabo samtang netabo ang krimen. Number 3 is accessory. Mitabang siya pagkauman na sa krimen para dili makalingkawas. So ang principles so og accomplice og accessories. So ang consummated, 0 for penalty. So ang 1 ubos 1 degree, so 2 degree. So frustrated, 1 degree, 2 degree, 3 degree, 3 ubos ka degree, then 2 ubos ka degree. Then ang attempted, 2 ka minus 2 degree, then 3 minus ka degree, then 4 minus ka degree. Then personal criminally liable plus only nature person. So principle ang utak ko naglihok. Accomplish ang nitabang ang dili importante kaayo. Then accessories ang nitabang pagkauman para taguan ang sala. Grave and less grave felonies versus light felonies. So number 1, kung grave o less grave ang felony, tanan liable. Principal, accomplice og accessory. Example sa grave: murder, homicide, rape. Ang silot kay capital, afflictive o correctional penalties. Example, slight physical injuries na yaoy
Then 10 to 30 years nga tambal. Theft kung ubos sa 5K ang silot kay correctional penalties. Then kung light felony, principal accomplice ra ang liable, dili apil ang accessories. Kay gagmay ra kayo ang sala, gagmay ra ang danyos sa biktima o og society. And then principal by direct participation. Kibali siya gayud ang nibuhat or nidusmag, nangawat, namusil. Siya ang naglihok sa krimen. Number 2 is principal by inducement. Kibali siya ang nag-uto, nagbayad o nagpugo sa lain nga mabuhat sa krimen. Then number 3 is principal by indispensable cooperations. Kibali siya ang nitabang nga kung wala siya dili mahitabo ang krimen. Then principal by direct participation. So number 1, niapil sa plano o criminal resolution. But pasabot uyon ko sa krimen. Then number 2 is ikaw gid ang nibutho o nibuhat. Example, naa ka sa actual nga scene o ikaw mismo ang naglihok. Principal by inducement. Number 1, that inducement be made directly with the intention of procuring the commission of crime. So number 2, that such inducements be the determining cause of commission of the crime by material execution. 2 ways of becoming principal by inducements. So number 1, by direct forcing another to commit a crime. So kibali magkuan ko ng lain na tao na mag-force para ma-force sa crime. Number 1, using irresistible force. 2, causing uncontrollable fear. Number 2, by direct inducing another to commit a crime. So magkuan ko ng inducing sa another mo commit ng crime. A, giving or price of offering to reward of a promise. So gibali imo siya kung ano na yun buhatan niya hatagan takaw. Then principal by indispensable cooperation. Number 1, participating in the criminal resolution, that is there or either anterior conspiracy or unity of criminal purpose and intention immediately before the commission of the crime charge. So number 2 is cooperating in the commission of the office by performing another act without which it would not have been accomplished. So extension of criminal liability. Week 3, partial extension, total intention. Extension of criminal liability. Section 1, total extension of criminal liability. So Art 89, how criminal liability is totally extinguished. Criminal liability is totally extinguished. Number 1, by the death of the convict. So number 2, by serves of sentence. 3, by amnesty, which completely extinguish the penalty and all else speak. 4 is abuse pardon. It is the total extension of the criminal liability. 5 is by prescription of crime. 6, by prescription of penalty. 7, by the marriage of the offended woman as provided in Article 344 of this code. Art 91, competition of principle of offense. So comments to run, discovered, and stop feeling. Art
Art 93, computation of the principle of penalties. Comments to run, embed, interpreted, give himself up to captures, commits another crime. Section 2, partial of extension of criminal liability. Art 94, 1. By condition pardon. 2. By commuting of the sentence. 3. For conduct allowance with scope. Culprit may earn while he is serving his sentence. Pardon consists of the suspicious of the sentence of convict after serving a minimum terms of interminating penalties. So that's all, ma'am. Good evening. Thank you.